Nagulat ako dun kakarating ko lang. Isang napakainit hapon po sa ating lahat, Cavite! Grabe! Sobrang daming tao. Ibig sabihin, sobrang maraming mga taga-Caviteño na mahal si former President Rodrigo Rua Duterte! Ako pala si Bisdak, isa po akong political vlogger na naniniwala sa advokasya, plataforma ni former President Rodrigo Rua Duterte mula noon hanggang ngayon. Mahal na mahal natin si Tatay Digong. Mahal ba natin si Tatay Digong? Naman. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, yung kapitbahay mong adik, hindi yan titino. Tama? Malapit na. Malapit na ang Mayo a 12. Malapit na ang paghuhukom. Huwag po tayong pumayag na hindi natin husgahan ang mga demonyo sa Palasyo de Polvoron. Palitan natin ang mga basura ngayong Mayo a 12. Vote Street Duterte 10 ngayong Mayo a 12. Alam niyo ho, kakaiba rin tong mga Filipino Harap-harapan na ho tayo tinarantado ng mga nasa gobyerno ngayon, hindi pa rin nagigising. Pero maraming salamat sa lahat ng mga taga-Caviteño na nandito ngayon dahil gising na po kayo. Gising na ba? Napaka-imposible kung hindi pa rin po kayo magigising. Pagkatapos po tayo binodol, pagkatapos po kayo niloko noong 2022 ng 20 pesos per kilong bigas, napaka-imposible kung hindi pa rin po kayo gising. Gising na ba? Si Duterte ay si Kibuloy. Si Kibuloy ay si Duterte. Naniniwala ba kayo doon na si Pastor Kibuloy ay si Duterte? Si Tatay Digong ay si Pastor Kibuloy? Bakit? Si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy, isang matalik na magkakaibigan yan. Mula noon hanggang ngayon, na kahit yung kongregasyon niya ay mga 15 pa lang ang sumama, magkaibigan na ho sila ni Tatay Digong at ni Pastor Kibuloy. Ito po ang rason sa sinabi ko po na si Tatay Digong at si Pastor Kibuloy ay pariho. Bakit? Dahil pariho ho sila trinaydor ng gobyernong Marcos. Si Pastor Kibuloy, pinakulong ng gobyernong Marcos nang walang dahilan. Pinakulong ng walang kaso. Yung kaso ni Pastor Kibuloy ay matagal nang nabasura, ngunit binuhay ng gobyernong Marcos para lamang patahimikin si Pastor Kibuloy na isiwalat ang katotohanan kung ano ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Alam niyo ba kung nangyayari sa Pilipinas? Alam niyo? Kung hindi niyo alam, ay ambot. Napaka-imposible. Ang hirap na po ng buhay natin ngayon. Marami na pong nagugutom. Marami na pong walang trabaho. Marami na pong nahihirapan. At lalong dumarami na po ang mga drug addict sa bansang ito. Mantakin mo, si Tatay Digong, inubos lahat ng mga durugista Pinapatahimik kasi mga salot yan. Pero ngayon, under Marcos admin, lalong dumarami. Natakot ang gobyernong Marcos kay Pastor Apollo C. Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Kaya inapi-api kung ano-ano lang pinanggagawa
ng gobyernong Marcos kay Pastor Kibuloy, pati kongregasyon niya ay nadamay dahil sa kasakiman sa kapangyarihan. Ang tanong, natitinag ba si Pastor Kibuloy na kahit inaakusahan at na-detent na po ngayon, diyan ay hindi pa rin po natatakot si Pastor Kibuloy at ang sabi niya, kailanman ay di siya luluhod sa mga demonyo at tatag lang. Nagtagumpay na ba sila? Wala pa. Ganon din po ang nangyayari kay Tatay Digong. Yung KOJC pala, warm up lang pala yun. Ang tunay pala ng hangarin ng gobyernong Marcos ay si Tatay Digong. Marami bang mga bayani dito sa Cavite? Marami ba? Marami. Emilio Aguinaldo. Marami pong mga bayani na dito mismo ipinanganak sa Cavite. Lumaban sa mga Kastila. Lumaban sa mga Amerikano. Lumaban sa mga Hapon. Lumaban sa mga Banyaga upang ipaglaban ang soberanya ng Republika ng Pilipinas. Tama ba ho yun? Nasa history po yun. Bata pa lang tayo, sinabi na po yan ng mga teacher natin, ng mga ninunuho natin. Lumaban po sa mga Banyaga para sa ating kalayaan. Kaya nagkaroon tayo ng kalayaan ng June 12. Siniselebrate po natin iyon. Tama? Pero lahat ng sakripisyo ng mga bayaning Pilipino ay nawala ho lahat yun. Ay nagiging nawala na parang bula. Tandaan po ninyo, March 11, 2025, isinoko po ni Bongbong Marcos ang soberanya ng ating bansa sa mga Banyaga na ipinaglaban ng ating mga ninonong bayani. Alam ninyo yon? Tandaan nyo po yun, March 11, si Tatay Digong ay trinaydor ng gobyernong Marcos. Binigay sa mga Banyaga, hindi lumaban ang mga Pilipino, hindi lumaban ang rehimeng Marcos para ipaglaban ang soberanya ng ating bansa at kusang lumuhod sa mga Banyaga. Isang kalapastangan, isang insulto sa ating mga bayani at sa ating pagka-Pilipino. Tandaan niyo po yun. Hindi ko po yan makakalimutan dahil kami nandoon sa Villamor Airbase. Ni minsan, hindi pinagbigyan ng gobyernong Marcos si Tatay Digong lahat ng karapatan niya bilang isang Pilipino, bilang isang former president ng ating bansa na nagsakripisyo bawat isa sa atin. Kinidnap po nila si Tatay Digong. Hindi po nila binigyan ng pagkakataon makapaghanap ng abogado si Tatay Digong at ipagtanggol ang kanyang karapatan bilang isang Pilipino. Huwag niyo po yang kalimutan. Itatak niyo po yan sa ating mga isipan na trinaydor tayo ng gobyernong Marcos. Alam niyo po ba, yung March 11, sino po yung pulis na nagtarantado kay Tatay Digong? Sino? Grabe ho. Ang sabi niya, hahatakin ko yan. 80 years old, sinabi niya yan, hahatakin former president. Alam niyo po, nagulat ho ako sa kausap ko kagabi. Dahil nagkaroon po kami ng rally din doon sa Liwasang Bonifacio. Binulungan niya ako na ang sabi niya sa akin, Bisdak, nanonood ako sa channel mo. Lagi mong sinasabi na huwag kalimutan ang March 11, 2025 dahil yan ang pizza na pagtatraydor ng gobyernong Marcos sa mga Pilipino at pagluhod sa mga Banyaga. Alam niyo pala, yung March 11 na yan, birthday pala yan ni Turi. Araw pala ng kapanganakan ni Turi yan, yung March 11. Nagulat ho ako. Lahat pala
na nangyayari sa ating bansa ay planado ng gobyernong Marcos, panggagago sa mga Duterte. Gusto niyo bang maulit yan? Maipapadala na naman sa Netherlands? Gusto niyo ba na ipadala si Inday Sara sa Netherlands? Dahil ang sabi, nasa listahan si Inday Sara ng ICC na isa sa mga labasan ng warrant of arrest upang dalhin sa Netherlands. Papayag kayo? Ay, gago na talaga tayo pag pumayag pa. Hindi na nga po tayo lumaban. Hindi na nga po natin ipinaglaban si Tatay Digong. Hinayaan na nga natin dalhin ng mga demonyo sa Netherlands. Tapos si Inday Sara. Kaya ngayong Mayo 12, ito yung panahon, ito yung oras, ito yung tsansa na makaganti tayong lahat laban sa gobyernong Marcos. Pumili po tayo ng leader. Huwag po tayong pumili ng mga politiko. Kakaiba po ang leader, iba rin po yung politiko. Pag sinabi po nating leader, o pag sinabi po nating politiko, ano yung nasa isip ninyo pag politiko? Buhaya. Ano ba? Ha? Kurakot. Ano ba? Bangag. Ikaw nagsabi yan, ma'am, ha? Adik, ikaw naman sabi yan, hindi ako. May pulis dyan, makaristuhin ako, ha? Ganito yun. Pag sinabi mo pong politiko, normal po yan na mangangako sa inyo tuwing eleksyon. Tama? Gaya ng isa dyan na nakaupo na sa Palacio de Polvoron na kapag ako'y nanalo, ang kilo ng bigas ay 20 pesos na lang. Natupad ba? Yan yung politiko. Pag nanalo, anong gagawin ng politiko? Magnanakaw. Mangawat man yan, yan yung politiko. Ang sabi nga ho ni Tatay Digong kay Pastor Kibuloy, alam mo Pastor, pagkawatan ka, kawatan ka talaga. Nasa dugo mo yan. Kaya nasa dugo nila ang pagkakawatan. Yung mga politikong mga buhaya na walang alam kundi maglimas sa kaban ng bayan. Yan yung politiko. Sabi nga, pag nanalo, mamigay daw ng ginto. Baliktad. Nagnakaw pala ng ginto. Yan yung politiko. Leader ang ating hahanapin ngayong Mayo 12. Leader ang kailangan natin ngayong Mayo 12. Sawang-sawa na tayo sa mga politiko. Palitan po natin ang leader. Palitan po natin ang leader ngayong Mayo 12. Isa sa leader na ating ipapalit ay number 53 sa inyong mga baluta, Pastor Apollo C. Kibuloy. Pumalakpak kayo. Ganito po, ipapaliwanag ko po sa inyo kung bakit leader si Pastor Apollo C. Kibuloy. Si Pastor Kibuloy, kahit nasa detention center, meron na po siyang nagawang panukala na 71. 70 plus na po na pangunukala. Panukalang batas para sa mga Pilipino. At ang panukalang iyan, lahat po ay nagagawa na niya. Si Pastor Kibuloy ay hindi ho nangangako. Si Pastor Kibuloy, lahat ng plataporma niya ay nagawa na niya. Meron siyang Exhibit A. Ito po yung Kingdom of Jesus Christ. Ano ba pangunahin? Pangunahing layunin ni Pastor Kibuloy. Zero korupsyon sa ating bansa. Hukumbitay sa lahat po ng mga kurakot. Nagawa ni Pastor, zero korupsyon. KOJC. Kung ang leader ng KOJC na si Pastor Kibuloy, kung kurakot yan, hindi yan makagawa ng isang napakalaking stadium sa kasaysayan ng ating bansa na meron 75,000 seating capacity na matatagpuan sa Davao City. Sa atin lang ho yun, sa buong mundo.
magiging proud ka kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito na lang, huli na lang lahat. Hindi po si Pastor Quiboloy magtatagumpay sa kanyang adhikain kung hindi natin iboto ang Duterte 10, Bot Street, Duterte 10 sa pagkasenador, number 53, Pastor Apollo C. Quiboloy. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Daghang salamat, maraming salamat po.